Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Unang Samuel, aklat po ng unang Samuel chapter 3 verse 1. Magbabasa po ko mula verse 1 hanggang verse 11. 1 Samuel chapter 3 verse 1, unang Samuel chapter 3 verse 1 hanggang 11. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord assisting Eli. Now, in those days, messages from the Lord were very rare, and visions were quite uncommon. Verse 2. One night, Eli, who was almost blind by now, had gone to bed. Verse 3 na, sabi niyan, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Verse 4. Suddenly, habang natutulog itong si Samuel near the ark of God, suddenly, the Lord called out. Sabi ni Lord, Samuel. Sumagot si Samuel, yes. Samuel replied, what is it? Verse 5 na, sabi diyan, he got up and ran to Eli. Kasi akala niya yung nagsalita, yung kanyang mentor, si Eli, sabi niya, he got up and ran to Eli, here I am. Did you call me? Pumunta siya dun sa kanyang mentor kasi hindi niya pa alam na ang tumawag sa kanya ay si Yahweh. Pumunta siya kay Eli at sinabi niya, here I am. Tinawag mo ba ako? Did you call me? Sumagot si Eli, I didn't call you. Eli replied, go back to bed. So he did. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Magpatuloy ka sa pagtulog. Verse 6, flash natin na. Sabi sa verse 6, then the Lord called out again. Pangalawang pagkakataon. Ang sabi na naman ni Lord, Samuel. Again, Samuel got up and went to Eli. Pumunta na naman siya kay Eli at sinabi niya, here I am. Did you call me? Andito ako, tinawag mo ba ako? Sabi ni Eli, I didn't call you, my son. Eli said, go back to bed. Hindi kita tinawag. Magpatuloy ka sa pagtulog. Verse 7. Samuel did not know yet the Lord because he had never had a message from the Lord before. Hindi niya ma-recognize kung sino tumatawag sa kanya kasi bago sa kanya yung experience na nagsasalita si Yahweh. Verse 8. So the Lord called a third time. And sa pagkadalawang pagkakataon, once more, sabi ni Samuel, pumunta siya kay Eli at sinabi niya, Eli, here I am. Did you call me? Then na-realize ni Eli na who was almost blind, almost bulag na noong mga panahon na to, then Eli realized it was the Lord who was calling the boy. Kaya nung na-realize ni Eli na mentor ni Samuel, na si Yahweh yung tumatawag sa kanya, sabi ni Eli kay Samuel sa verse 9, so he said to Samuel, go and lie down again. Matulog ka uli. And if someone calls again, kapag meron uling tumawag sa iyo, eto ang sasabihin mo, speak Lord, your servant is listening. So Samuel went back to bed. And sabi sa verse 10, before natin bigay yung title, then we pray, and the Lord came and called us before, Samuel, Samuel, and Samuel replied, speak, your servant is listening. And the Lord came and called us before, Samuel, Samuel, and Samuel replied, speak, your servant is listening. If you need the title for today's message, pinamagatan ko po siya na, I can hear you now. I can hear you now. Tayo po ay yumuko at patuloy na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat meron kaping opportunity na makapakinig na yung mga salita. Speak to us, Lord. Your servants are listening. Patuloy, Panginoon, na ready kaming makinig. And we want to do your will. And Lord, right now, speak to us. Kagaya po ng aming panalangin, yung salita mo, hindi lang basta nakaka-motivate, hindi lang basta nakaka-encourage, hindi lang basta nakaka-add ng value, yung salita mo ay nakakabago ng buhay. Itago mo po ako sa iyong likuran, kayo ang makita
In Jesus' name, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Huwag niyo pong pipigilan. I can hear you now. Ako po yung type ng preacher na interactive. Kaya kung pakiramdam nyo, para sa inyo yung mensahe, just say Amen. Kung para sa katabi nyo sa kanan at kaliwa, Amen. Kung para sana sa kasama nyo sa bahay na hindi nyo nakasama or kasama nyo sa dorm na sana nandito siya, Amen para sa kasama ko yan sa bahay. Praise the Lord. Now, meron pong struggle sa pakikinig sa kalooban ng Diyos. There's a struggle to know God's will. Naranasan nyo na po ba, o dumaan na po ba kayo sa season na parang wala kayong nare-receive na message from the Lord? Naranasan nyo na po ba yung pagkakataon na parang tahimik si God? Parang wala siyang revelation, parang wala kayong nakukuhang mensahe. You keep on reading your Bible, nagpe-pray naman kayo, ginagawa nyo naman yung sinasabi sa preaching, pero bakit ganon? Parang wala akong nakukuhang mensahe from the Lord. You pray, you wait, you ask, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Pero parang tahimik ang ating Panginoon. Lord, lilipat na ba ako ng trabaho? Lord, ito na ba yung relationship na gusto mong ipurso ko? Lord, ito na ba yung direction na binigay mo sa akin at sure na ba ako dapat dito? Or hindi pa din. Minsan napapatanong tayo, bakit parang lahat ng pintuan bukas naman para sa akin, pero merong confusion? Or maraming opportunity na nag-open sa atin, pero hindi mo alam kung ano yung para sa'yo. Minsan na tatanong din natin ng Panginoon, Lord, do you want me to stay, to fight, or to walk away, or to wait? Tapos dumadagdag pa yung pressure. May mga nagsasabi na, mag-pray ka lang, humingi ka lang kay Lord. Mag-pray ka lang, magbasa ka ng Biblia, magsasalita ang Diyos. But sometimes, ang pinakamahirap na part ng pananampalataya ay hindi yung paghihintay. Meron akong preaching na ang sabi natin doon, isa sa pinakamahirap na test of faith, delay, kapag naghihintay ka. Pero minsan, may mas mahirap pa sa paghihintay. Tinetest yung pananampalataya natin, yes, sa paghihintay, pero may mas mahirap pa doon. Ano po yon? Kapag hindi mo alam kung ano yung hinihintay mo. Kapag gusto mong sundin ang Panginoon, pero hindi mo alam kung ano yung totoong pinapagawa niya para sa'yo. Mahirap ma-discern at mahirap malaman kung ano yung kalooban ng Diyos kapag malayo tayo sa Kanya. Minsan may mga estudyante na nagtatanong sa akin, Pastor, ano po ba yung dapat kong kuning course? Mag-shift na po ba ako? Meron namang mga nagtatrabaho, pakiramdam nila, stuck sila sa season na nandun sila. Tanong nila, ano ba? Ipagpapatuloy ko ba itong career na to? O maglilipat ako ng trabaho or magre-resign ako? May mga tao naman na waiting for a sign pero confused pa din. Baka hindi ito will ni Lord. Pero gusto ko talaga eh. Di ba? Baka hindi ito will ni Lord pero gusto talaga natin. And maybe you've been walking for God. You were walking with God for years. Pero hanggang ngayon, may mga tanong pa rin sa iyong puso. Nananalangin ka pa rin ng ganito. Lord, gusto kong mas malaman yung kalooban mo. Gusto kong malaman ko anong pinapagawa mo sa akin. Speak to me. I don't want to miss your will, Lord. May mga pagkakataon sa ating buhay na nahihirapan tayong malaman ano yung kalooban ng ating Panginoon. In essence, nahihirapan tayong ma-discern. Sabi nga po natin, discern. Nahihirapan tayong ma-discern or malaman yung kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, pag sinabi nating discernment, hindi po yan gut feeling. Hindi mo yan basta pakiramdam lang. Hindi siya instinct, hindi siya bunga ng logic. Pag sinabi po nating discernment, discernment is our spiritual ability to recognize what is from God and what is not. Pag sinabi nating discernment, yan ay spiritual ability, meron kang kakayahan na malaman kung yung bagay na meron ka ngayon, galing ba sa Diyos o hindi. It is a spiritual ability again to recognize what is from God and what is not. Discernment is learning to ask, Lord, kalooban mo ba to? Lord, timing mo ba to? Lord, ito ba ay good lang o God's best talaga? Because discernment is spiritual sensitivity. At nade-develop ang discernment if you are walking closely with God. Ibig sabihin, ang kalooban ng ating Panginoon, hindi yan magic trick na pinagkatiwala lang sa atin. In essence, nalalaman natin kung yung nangyayari sa ating buhay, malalaman natin kung yung opportunities,
kung yung kurso na meron ka, yung partner na meron ka, yung trabaho na meron ka, lahat ng nangyayari sa iyo, you have the ability to recognize it through discernment if you are walking closely with God. But the question is this, Pastor, nahihirapan akong ma-discern, nahihirapan akong ma-recognize kung yung meron ako ngayon is from God or not. Now, ano yung sinasabi ng Biblia for us to recognize kung yung nangyayari ba sa atin ay kalooban ng Diyos o hindi? Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Sikuhin mo nga yung katabi mo sa kanan at kaliwa, sabi mo sa kanya, parang ikaw yung topic ng preaching ngayon. Hallelujah. No? Parang in-stock ka ni Pastor. Parang ikaw yung topic ng preaching ngayon. Because we are looking for signs. Naghahanap tayo, nagpe-pray tayo, pero tahimik ang Panginoon, and most of the time, kapag wala tayong nakukuhang sagot sa Diyos, inuunahan natin si God. Well, in fact, merong event somewhere in Exodus, because naiinip itong bayang Israel, yung mga Israelita, because si Moses was gone for 40 days and 40 nights, umakyat siya sa Mount Sinai, nagkaroon siya ng dealing with Yahweh, and after nung dealing with Yahweh, dala-dala niya yung 10 utos sa two tablets ng bato. Pagbaba ni Moses, nakikita niya itong mga Israelita na sumasamba dun sa golden calf. Because itong mga Israelita ay naiinip, kailangan meron tayong figure na dapat i-worship. Kailangan meron tayong figure na dapat sambahin. At ang nag-lead pa nun si Aaron. Nirebuke sila ni Moses at binigay sa kanila yung 10 utos. Minsan kapag naiinip tayo na malaman yung kalooban ng ating Panginoon, naghahanap tayo ng shortcut. Naghahanap tayo ng mabilisang sign. Naghahanap tayo ng instant. Lord, ano ba yung sinasabi mo sa akin? Panginoon, ano ba yung pinapagawa mo sa akin? Now, balikan natin yung passage. Sabi ng 1 Samuel chapter 3, verse 1. Nakapaki-flash mo nga yung 1 Samuel chapter 3, verse 1. Tignan nyo ha. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now, in those days, messages from the Lord were very rare. Hindi absent, hindi nagsasalita ang ating Panginoon, but noong mga panahon na yan, very rare ang revelation, very rare ang mga messages and mga sinasabi ng propeta. The visions were very rare and very uncommon. Bakit? Kasi yung puso ng mga tao sobrang tigas. Yung puso ng mga tao were hardened kasi makasalanan sila at malayo sila, namumuhay sila na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. That's why si Yahweh, madalang siya mag-speak. Kaya, ang context ng 1 Samuel chapter 3, si Yahweh, kung magsalita man siya, very rare. Very uncommon to receive a message from the Lord. In essence, very rare yung preaching. Very rare na makapagbasa ng Biblia. Very rare na matuklasan mo yung kalooban ng ating Panginoon. Now, si Samuel ay isang batang alagad ni Eli na natutulog sa templo, and one night, mayroon siyang narinig na parang tinatawag yung kanyang pangalan. At ang sinabi, Samuel. 3 times na tinawag si Samuel, at doon sa pangatlong pagkakataon, doon niya na-recognize that it was God. Akala niya ang tumatawag sa kanya, yung kanyang mentor, na si Eli, but it was the Lord pala. Not until nag-respond si Samuel with humility at sinabi niya, "Speak to me, Lord. Your servant is listening." Now, gusto ko po kayong tanungin, sino dito gusto niyang malaman kung paano yung buhay, kung yung season na meron siya at nangyayari sa kanyang buhay is from God or not? Gusto ba natin magkaroon ng discernment? Gusto niyo po bang mag-discern to know God's will or how to discern God's will? Last Sunday, if you're here, sabi natin, discernment is not just about direction. Discernment, bunga ng devotion. Ibig sabihin, hindi lang sinasagot ng discernment, where should we go? Hindi sinasagot lang ng discernment, saan ako papunta? Ang sinasagot ng discernment, you should follow. Sino yung iyong susundin? Kasi most of us gusto ng direction from God. Gusto natin na, Lord, alam ko dapat saan ako pupunta. But the question is this, willing ka bang sumunod muna sa Kanya? Sabi rin natin last Sunday, hindi pinahirapan sa atin ng Bible para malaman kung anong kalooban ng ating Panginoon. Nahihirapan tayo to discern the will of God. Bakit? Kasi our minds is not renewed and our hearts is not yet surrendered. Hindi pa nakasuko yung puso natin at yung isipan natin ay hindi pa nababago. At gusto kong sundan yon, and to illustrate that further, hindi pinahirapan ng Panginoon for us na malaman at ma-discern yung kanyang kalooban, pero magbibigay tayo through the story of Samuel, paano natin ma-discern yung kalooban ng Diyos. Gusto po ba natin magpatuloy? Amen. Now, paki-flash dyan yung 1 Samuel chapter 3,
1 Samuel chapter 3, verse 3. 1 Samuel chapter 3, verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Near the ark of God. And Samuel was sleeping in the tabernacle near, sabi nga po natin, near. Malapit. Samuel was lying down near the ark of God. Ibig sabihin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng hard time, and we will have a very hard time discerning God's will kung hindi tayo near kay Lord. Kung hindi tayo close kay Lord. Ang susi para malaman natin kung yung nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng ating Panginoon, number 1, kailangan malapit tayo kay God. We are close sa ating Panginoon, near sa ating Panginoon, because ang ating Panginoon, nagsasalita siya in stillness. Hindi siya nagsasalita in stubbornness. And ang ating Panginoon ay nagsasalita to those who stay, not just to those who search. Minsan may kasama kayo sa bahay. Meron po ba yung kasama sa bahay na tinatawag nyo, ang lakas na ng boses nyo, pero hindi pa rin sumasagot, hindi kumikibo? Bunso! Diba? Yung boses nyo, dinig hanggang dun sa kabilang kanto, pang-5 kanto, dinig yung boses nyo, pero hindi marinig nung kasama nyo sa bahay. Bakit? Naka-earphones. Na, kung social, naka-AirPods. Sana all, no? AirPods Pro. Diba? Kasi ganito yan, mga kapatid. Mahihirapan ka na malaman yung tinig ng Diyos pag merong ibang nakatakip sa tenga mo. Come on now. Mahihirapan ka na ma-recognize. You will find a hard time to recognize and to hear from God pag may iba kang pinakikinggan. Yung ibang tao inuunahan ka. Uy, tinatawag ka daw ng nanay mo, ba't di ka nakikinig? Bakit? May nakatakip sa tenga. Iba yung merong nakatakip sa tenga na may pinakikinggan kang iba, malakas yung sound, iba din yung nagpapanggap kang wala kang naririnig. In essence, nagbibingi-bingihan. Naririnig mo, pero hindi mo pinapansin. Say mo sa katabi mo sa kaliwa, paragay ko para sa katabi mo to sa kaliwa, ikaw yun eh. Nagbibingi-bingihan, hallelujah, nagbibingi-bingihan, narinig na, pero hindi pa rin pinapansin. Alam mo, kahit gaano ka-profound, kahit gaano ka ganda yung mga pangako ng Diyos, if you're not ready to listen, walang mangyayari. And, tingnan nyo kaya mo pagsasabihan yung kasama mo sa bahay, kasi close kayo sa isa't isa. Malapit siya sa'yo, you have maybe a biological relationship, or maybe kasama mo sa dorm, kaya kayo nakakapag-usap, personally, kaya kayo nakakapag-rinig yung physical, kasi malapit kayo sa isa't isa. You are near. Ibig sabihin, may kinalaman yung proximity dun sa yung ability to hear the voice of the Lord. Ibig sabihin, si Samuel, sabi doon, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Ibig sabihin, merong direct relationship yung proximity mo kay Lord. Merong direct relationship yung iyong relasyon kay Lord. At kung paano mo madedesisyon yung kanyang kalooban. Nandyan ba tayo, mga kapatid? Naintindihan natin. Ibig sabihin, may hirapan ka, you will find a hard time. Difficult sa'yo to recognize if the season you're in is from God or not. Difficult sa'yo, you will live in a life na very confusing. You will live in a life na nag-overthink ka. You will live in a life na question mo palagi mag-decision mo at hindi ka sigurado. Why? Because you are far from God. Mahihirapan ka kapag malayo ka sa ating Panginoon. Naghahanap ka ng sagot sa Diyos, pero mas updated ka sa chismis sa barangay. Mas updated tayo sa chismis sa kasama natin sa school. O kung nasan tayong community. Tapos gusto mong makausap si Lord. Pero minsan, kapag online Sunday worship experience, naka-online ka pero naghugas ka ng pinggan. Naka-online ka pero nakahiga ka. O kaya naman, a-attend ka nga pero habang nagpe-pray, nakadilat ka naman, hindi ka nakafocus. Paano ka makakapakinig sa ating Panginoon? Nearness, yung iyong closeness, yung iyong proximity with God ay mayroong direct effect dun sa iyong ability to hear from God. Amen. Amen. Ibig sabihin,
Nandyan ang Panginoon because ito ang pangako ng Diyos. God will never leave you nor forsake you. May mga kabataan noon nagsasabi sa akin, Pastor, hindi ko nararamdaman si God. Parang ang layo niya. Hindi ko siya feel. Now, inassess ko yung mabuti kasi sabi ko, ako rin naman may mga moments na hindi ko na-feel si God. May mga pagkakataon din, and I want to be transparent, na parang tahimik si God. Parang walang fresh revelation. Parang dry ang aking buhay pananampalataya. And I realize, kasi ang Biblia is very profound at yung salita ng Diyos ay totoo. Naniniwala ba kayo na yung salita ng Diyos ay totoo? Now, sabi ng salita ng Diyos, God will never leave you nor forsake you. Alam mo, isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, magsinungaling. Yung katabi mo sa kanan naman. May pagkakataon, baka nagsinungaling na yan. Pero ang Diyos, hindi niya kaya magsinungaling. Tama? Amen? Hindi kaya magsinungaling ng Panginoon. Kaya pag sinabi niya na God will never leave you nor forsake you, totoo yun. Hindi ka iiwan ni pababayaan man ng Diyos. Nakuha natin? Yung hindi ka iwan is one thing. Yung hindi ka iwan ni pabayaan man, Diyos lang ang makakagawa nun. Ngayon ang tanong, hindi ka iiwan ni pinapabayaan ng Diyos, pero bakit pakiramdam mo malayo ang Diyos? Baka naman, hindi ang Diyos ang malayo sa'yo. Baka ikaw ang malayo sa Diyos. Nearness, proximity, closeness. Ibig sabihin, yung ating pagiging malapit sa ating Panginoon ay merong direct effect sa ating ability to discern His voice and His will. Kaya bago mo sabihin, Panginoon, bakit hindi na kita napapakinggan? Have that realization. When was the last time you pray? Yung ipis sa bahay nyo, na born again na. Kasi yung Bible mo iniipis. Hallelujah, buti ba yung ipis sa bahay nyo? Na born again kasi, yung Bible natin iniipis na. Di ba yung ipis, baka yung ipis nyo, magbo-volunteer na po dito yon. No? Baka pag may nakita tayong ipis nyo, baka galing sa bahay nyo, nagbo-volunteer dito. No? Ibig sabihin, mahihirapan ka to discern the Word of God if you're not near and close with God. And how to be close with God. Gusto nyo bang maging close sa Panginoon? Alam mo, that's my prayer. Especially nung nagsisimula ako kay Lord, ang laman ng prayer ko, every day, nagpe-pray ako. Hindi nawawala sa prayer ko yung ito. Sinasabi ko kay Lord, Lord, I want to know you more. Gusto ko magkaroon ng mas malalim na pananampalataya, relasyon, at pag-ibig sa'yo. And for you, and for us to go to know God more, alam mo, hindi pinahirapan sa'yo ng Diyos na mas makilala siya. Kung gusto mo makilala ang Panginoon, nagpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alam nyo, maraming mga doktor, lawyer, eksperto na tinry i-decode ang Biblia. Tinry basahin ang Biblia. Hindi nila maintindihan. No? Kasi naniniwala ko mga kapatid, importante ang edukasyon, importante ang pag-aaral, pero may makakakilala ako personally na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero grabe magpaliwanag ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, pag binasa mo, hindi ka lang basta may nabasa. Yung salita ng Diyos, pag binasa mo, ikaw din yung binabasa. Yung salita ng Diyos, pag binabasa mo, nakikita mo kung ano yung kulang sa iyong buhay. And for you to know God more, you have to spend time with Him, reading His Word. At malalaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos kung magbabasa tayo ng kanyang mga salita. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sabi ng James chapter 4, verse 8 na, come close to God and He will come close to you. Wash your hands, you sinners. Tapikin mo yung dalawang mong katabi. Sinners! No? Ano yan eh? Hindi nagre-reply sa GC? Sinners. Joke po yun. No? Baka mamaya pang lunch nyo. Wow. No? Tito joke. You sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Because your loyalty is divided, hindi mo alam kung sa Diyos ka o sa mundo ka. Now, nahirapan kong lumapit sa Panginoon. Kita ninyo, when your focus is divided, sometimes you're serious with your relationship with God. Sometimes hindi naman. Kapag ang focus mo divided, nahirapan kang lumapit sa Diyos. Pero sabi ni James, come close to God, and He will come close to you. Because ang Panginoon, sabi ko nga, hindi ka iniwan ni pinabayaan ng Diyos. Pero bakit malayo ang Diyos? Hindi siya lumayo, ikaw yung distant. Sino may wifi sa bahay? Sana all, no? May mga wife, mga talaga naman, mga estudyante talaga, no? Nung dati, naabutan niyo po ba yun? Yung magrenta tayo ng 15 pesos, 10 pesos per hour. Mag-extend pa ba? Ngayon, piso net na, no? Grabe talaga, no?
Pero dati 15 pesos ang oras, no? Yung isang oras doon maglalaro ng Counter-Strike, pero yung isang oras doon pa lang talaga doon pa lang talaga magre-research, di ba? Pero ngayon may Wi-Fi na. Now sa Wi-Fi, kapag mas malapit ka, mas malakas yung signal. Mas malayo, mas mahina. Alam mo kay Lord, makikita mo, kahit mahirap yung buhay, makikita mo na kumikilos ang Panginoon sa'yo kapag malapit ka sa Kanya. Minsan, mahirap na yung buhay, nahirapan ka pa. Bakit? Malayo ka sa source. Malayo ka sa Wi-Fi. Malayo kay God. And right now, meron namang password eh. Ano password? Salita ng Diyos. For you to know God more, for you to know His will more, and to know God more, hindi sinikreto ng Panginoon. Nasa salita niya. Basahin natin para tayo mas lalong lumapit sa ating Panginoon. Amen! Amen! God is not hard to hear. We're just rarely near. Hindi mahirap na pakinggan ng Panginoon. Malayo ka lang sa Diyos. When your heart is still, His voice becomes real. Yung tinig ng Panginoon, hindi po siya hidden. Nahihirapan lang po tayo kapag mas lalo tayong nakafocus sa ating phone kaysa lumapit sa Kanyang throne. Mas nakafocus ka sa cellphone, tumataas ang screen time, bumababa yung quality time with God. Number one, for you to recognize and discern the will of God, be near with Him. Dapat close tayo sa Kanya. Amen? Pangalawa na, ano sabi ng 1 Samuel chapter 3, verse 8? So the Lord called a third time. But kung babalikan natin yung story, 3 beses na tumawag si Lord kay Samuel. Sabi, Samuel. Tapos sabi ni Samuel, Here I am. Did you call me? Ang nilapitan niya yung kanyang mentor, si Eli. Now, sabi, sa pangatlong pagkakataon, so the Lord called a third time, and once more Eli got up, and Samuel got up and went to Eli. Here I am. Did you call me? Then sumagot si Eli. Then Eli realized it was the Lord who was calling the boy. Eli realized it was the Lord. It was the Lord. Sabi nga po natin, it was the Lord who was calling the boy. Yan. Ang Diyos yung tumatawag pala dun kay Samuel. Now, tignan nyo yung una, sabi natin, for us to discern and to know the will of God, merong direct effect yung proximity natin kay Lord, dun sa ability natin to discern kung ito ay from God o hindi galing kay God. Pangalawa, gusto kong i-prove na kailangan hindi lang basta tayo close kay Lord. Kailangan merong clarity. Sabi nga po natin, clarity. Clarity. Dapat klaro. Ibig sabihin, dapat clear. Malinaw sa iyo na si Jesus o ang ating Diyos ang tumatawag sa atin. Now, marami nahihirapan. Pastor, paano ko malalaman salita ng Panginoon? O paano ko malalaman kalooban ng Diyos? The Word of God is your guide. Ang salita ng Diyos, siya yung magdidikta, siya yung guide mo. Na-flash natin yung Hebrews chapter 4 verse 12. Anong sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? Maraming nagtangkang i-interpret ang Bible, maraming nagtangkang edukado na ipaliwanag ang Biblia, nahihirapan sila. Tapos yung iba, sinasabi nila, wag na magbasa ng Bible, Pastor, 2025 na, hindi na uso yan. AI na ngayon. Hindi na uso yan. May mga reels and mga TikTok videos. Yun nila ipanonoorin namin. Alam mo, walang tatalo kung gaano ka-profound at gaano ka-tibay at gaano walang katulad yung salita ng ating Panginoon. Dahil yung salita ng Diyos, ito yung salita na kapag binasa mo, binabasa ka at binabago yung buhay mo. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is what? Alive and active. Hindi dead and passive. Ang sinabi, the Word of God is alive and active. The Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our inner thoughts and desires. The Word of God has the ability to expose you, your inner thoughts, and your desires. Sobrang makapangyarihan ng salita ng Panginoon na kapag binasa mo yan, meron niyang kapangyarihan sa atin. Kaya nga yan yung pinag-aaralan po natin. Ibig sabihin mga kapatid, bago ibigay ng Panginoon yung direction, bago natin ma-sure, or bago na magkaroon, para maging clear
yung mga nangyayari sa atin, very important, meron tayong consistent devotion with the Lord. Sabi nga po natin, devotion. Because you cannot just demand clarity and ignore correction. You cannot just ask for word. Tapos kapag ayaw mo, hindi mo tatanggapin. Now, I want to say this with all humility and with love. Kasi love ko kayo. Love niyo po ba yung katabi niyo? Ito, love. Ako po, sasabihin ko po to with love. Alam niyo, takang-taka ako. Ito lang naman, takang-taka ako, nagtataka ako dun sa mga tao na sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Sinasabi nila na sila ay Kristiyano at sinasabi nila na mahal nila ang Panginoon. Nagtataka lang naman ako. Ako, unahan ko na, hindi rin po ako perfecto. And this is not to condemn anyone. Pero nagtataka ako dun sa mga tao na sinasabi nila na mahal nila ang Panginoon at Kristiyano sila. Pero kapag gumagawa sila ng kasalanan, walang conviction. Wala silang nararamdaman. Sinasabi nila na mahal nila ang Panginoon, pero pag gumagawa sila ng kasalanan, walang conviction, wala silang nararamdaman. Ngayon, kapag kinorek mo, or kapag binati mo, or kapag pinalalahanan mo, biglang magagalit, biglang may naramdaman. Tignan mo yung katabi mo sa kaliwa. Parang ikaw yun ah. Nung gumagawa ng kasalanan, walang nararamdaman. Nung merong correction, biglang may naramdaman. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang dapat? Ano ba lang dapat gawin? Kaya this is not to condemn, pero nagtataka ko, bakit nung ginagawa mo yon wala ka nararamdaman? Pero bakit nung meron na nagpapaalala sa'yo, come on now, bigla kami naramdaman, am I preaching to somebody else? Ibig sabihin, the Word of God is alive and active. It is so powerful. Kaya sa preaching, kapag pakiramdam mo para sa'yo, tanggapin mo, ibig sabihin, tinatama ka. Ito mga kapatid, no? Sinabi ko to, I guess, twice na sa online Bible study. Siguro, for the past few months, I spent time knowing the Lord. Ang prayer ko, Panginoon, gusto ko mag-level up the way I preach and the way I communicate. Dalawa prayer ko sa Panginoon. The way I preach, the way I serve you, the way I love people, and the way I communicate. Panginoon, tulungan mo ako. Grant me wisdom. Sa pag-spend ko ng time kay God, isa sa pinarealize siya sa akin, Vince, just preach the truth. Anak, i-preach mo yung katotohanan. Don't bend it. Uso yung bending ngayon, ano? Diba? Sabi nila, you can bend the law. Diba? Ano nyo po ba yun? Napapanood nyo ba? Pwede daw, parang hindi kayo pamilyar, ano? Diba? Sa mga mahilig manood ng hearing dyan. Diba? Huwag mong i-bend yung truth. Very profound. Kaya, sabi ko, Lord, kung may mga pagkakataon na nagkulang ako the way I preach your word ng mga nakalipas na taon, nagrepent ako doon at nagsisi ako doon. Sabi ko, Panginoon, sa season na to ng aking buhay, I will preach kung ano yung totoo. And kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi klaro yung kalooban ng Diyos sa'yo, hindi mo na-realize that it was the Lord calling you? Hindi mo na-realize yung tawag ng Panginoon? Bakit? Kasi ayaw mo yung napapakinggan mo. Hindi mo gusto. Kasi ang gusto mo lang kung ano yung mag-a-affirm at magko-comfort sa'yo. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2, basahin po natin ito ulit. Ito yung ating jumping board verse last Sunday. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. Ano kalooban ng Diyos? GPP, good, pleasing, and perfect. Nakuha natin? Hindi sinekreto ng Biblia for us to know what is the will of God. Pero bakit nahihirapan ka? Bakit hindi klaro? Bakit hindi mo ma-realize? Bakit hindi ka close kay Lord? Bakit merong problema sa proximity? Because your mind is not yet renewed. Hindi nagbabago. You are still conforming to the world. You're still conforming to the world.
Because discernment is not just about knowing. Discernment is about surrendering. Hindi na-recognize ni Samuel yung tinig ni Yahweh at first or at second. Pero nung sinabi ni Eli kay Samuel, kapag meron pang nagsalita sa'yo, sa pangatlong pagkakataon, etong isagot mo, "Speak to me, Lord. Your servant is listening." Marami po sa atin gusto ng divine guidance pero ayaw ng divine instruction. Gusto ng peace pero ayaw ng pruning. Gusto ng signs pero ayaw mag-surrender. Gusto ng word pero hindi naman tinatanggap pero pag hindi nag-agree dun sa mga plans niya. Gusto mong marinig si Lord pero kapag may mga rebuke sa preaching, bigla kang na-offend. Pinagpipray mo kung para sa iyo yung tao pero nung sinabi ng Panginoon, wag muna dahil red flag yan. Pinagpatuloy mo pa rin. Nagtanong ka kung dapat ka na bang umalis sa trabaho nung narinig mo na stay at sinabi mo, parang hindi si Lord yun ah. Nagpipray ka, Lord, magre-resign na ba ako? Sabi ng Panginoon, mag-stay ka muna dyan. May tuturo ko sa iyo. Parang hindi ata si Lord yun ah. May mga kabataan gusto ng confirmation sa relationship pero allergic sa spiritual counsel. If you only hear what you like, you'll never walk with God's light. Kung ang gusto mo lang pakikinggan, ay mga gusto mo lang, may hirapan tayong lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay biyahero po ba yung katabi nyo o biyahera? Diba? Kung kayo po ay pupunta ng Maynila, no? Ilan po yung ways? Maraming ways para makaluwas ka ng Maynila, tama? Pwede kang dumaan ng Bulacan, tama po ba? Pwede ka rin dumaan ng expressway, tama po ba? Pero same destination, different path kung saan ka dadaan. Alam mo, ganun yung kalooban ng Panginoon. Marami nagtatanong sa akin, Pastor, eto bang kurso ko kalooban ng Diyos? Tinatanong ko rin siya, gusto mo ba yan? Kasi ako naniniwala ko, ang kalooban ng Panginoon para sa mga kabataan, kung nag-aaral ka, makapagtapos ka ng pag-aaral. Will ng Lord na makapagtapos ka ng pag-aaral. Naniniwala ko doon. Now, kung anong kurso, architecture, engineering, ano yung gusto mo at gusto ng pamilya mo para sa'yo, pag nag-match yun, kalooban ng Panginoon yun. Ipag-pray natin. Nakuha natin, tignan nyo ha, pwede kang dumaan sa Bulacan, lubak-lubak yung daan, pwede namang expressway kaso mas mahaba. Tignan mo yung kalooban, pero ang destination, Maynila pa din. Alam mo, ganun yung kalooban ng Panginoon. Minsan, dadaan ka dun sa journey na lubak-lubak, pero mabilis. Pero minsan dadaan ka dun sa journey na mahaba, express, pero costly. In essence, may mga pagkakataon sa ating buhay na, bakit ganun? Iba yung pinagdadaanan niya sa pinagdadaanan ko. Pero hindi ibig sabihin na mas rough yung pinagdadaanan niya, mas God-willing yun. Baka magkaiba kayo ng path. Pero kung ang patutunguhan pa din is to glorify God, that is the will of God. Amen? Hindi ko pwedeng sabihin na, mas paborito ako ni Lord. Bakit? Pastor ako eh. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Hindi ko pwedeng sabihin na mas paborito ako ni Lord kaysa sa inyo. Lahat tayo, sabi pa nga ng Biblia, God has no favorites. Yung katabi mo lang, merong paborito. Pero sa scripture sabi, si God wala siyang paborito. Walang itinatangi ang Diyos, sabi pa sa Tagalog. Hindi ko pwedeng ikumpara na mas favored ako at mas yung kalooban ng Panginoon na nangyayari sa aking buhay kaysa sa inyo. Kanya-kanya tayo ng path. Pero kung yung ginagawa natin, hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, gising kapatid. Kung yung ginagawa mo, hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, kung yung ginagawa mo malayo sa kalooban ng Diyos, yung ginagawa mo ay hindi napapapurihan ng Diyos, diyan tayo magtanong. Namumuhay ba tayo sang-ayon sa kalooban ng Panginoon or hindi? Amen? Amen? Huwag rin naman nating abusuhin. Halimbawa, ganito, narinig ko tong example na to. Narinig ko tong illustration na to. Gagayak ka. Sunday worship experience, Sunday. Lord, ano kaya yung kulay susuot ko? Black, white, or gray? Minsan, nililiteral natin yung kalooban ng Panginoon, nilalagay natin sa mga surface na bagay. Di ba? Ano ba yung susuot ko? Black, white, or alam nyo, kahit anong t-shirt isuot nyo at kahit anong kulay, no, basta hindi nagpo-promote ng hindi ungodly, pwede mo isuot yun, pero kung yung t-shirt mo nagpo-promote yan ng mga ungodly things, mura, hindi magagandang mga salita na hindi sangayon sa salita ng Panginoon, di wag mo isuot. Kasi, in essence mga kapatid, nakikita ninyo,
kung yung ginagawa natin ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, then we have to realize. And we have to ask, Lord, ikaw ba yung naghahari sa aking buhay? O hindi? Nanyan pa ba tayo, mga kapatid? Amen? Ibig sabihin, ang dapat na laman na prayer natin, Lord, whatever you say, I will obey. Even it breaks me. Even if it delays me. Even if changes me. Panginoon, I want to obey your will and I want to hear your voice. Amen? Number 1, dapat tayo malapit kay Lord, near. Pangalawa, you have to realize, dapat tayo ay merong clarity. Because bago yung intimacy, clarity, tip ko sa mga kabataan, no, kung meron kayong ka-relationship ngayon, clarity muna, lagyan nyo ng label bago intimacy. Parang ikaw yun diba, sa katabi mo. Praise God, no? At kung nag-aaral ka pa, galingan natin sa pag-aaral. Praise the Lord. Pangatlo, una, for you to discern God's will, number 1, dapat, near tayo kay Lord, merong kinalaman yung ating proximity. Pangalawa, we have to realize that is the Lord calling us. And pangatlo, nakasabi ng verse 8, 1 Samuel chapter 13, verse 8, sabi po dito, so the Lord called a third time, and once more Samuel got up and went to Eli. Here I am. Did you call me? Then Eli realized it was the Lord who was calling the boy. Verse 9. So he said to Samuel, go and lie down again. And if someone calls again, kapag meron uling tumawag sa iyo, ang sabihin mo, speak, Lord. Your servant is listening. So Samuel went back to bed. Verse 10. And the Lord came and called as before. And the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. And Samuel replied, speak to me, Lord. Your servant is listening. Hindi nagsalita sa una, hindi nagsalita sa pangalawa, nagsalita sa pangatlo. What I am trying to point here, consistency. Ibig sabihin, for us to discern the will of God, kailangan consistent. Kailangan tuloy-tuloy. Sabihin nga po natin, consistent. The Lord called Samuel a third time. And then finally, after Samuel's constant response, God spoke. Marami sa atin gusto ng instant revelation. Marami sa atin gusto ng instant revelation. Instant answered prayer. Instant will of God. Kaya ang hinahanap natin agad, kapag meron tayong problema, ang pinupuksan natin agad, si TikTok, si Instagram. Tinitignan natin kung merong video or motivational video na mag-a-affirm dun sa pinagdadaanan natin. Pero wag ganun agad yung hanapin natin. Wag ganun agad yung gawin natin. Ang una nating lapitan ay yung salita ng Diyos. Humingi ka ng humingi, wag kang susuko. Bakit? Kasi yung kalooban ng Panginoon, kapag hindi mo sinukuan, sulit. Kapag yung kalooban ng Panginoon, kapag hindi natin sinukuan, kapag yung kalooban ng Panginoon ginawa natin, kapag tayo naging matibay sa ating pananampalataya at kumapit tayo sa ating Panginoon, doon natin marirealize, Lord, maraming salamat kasi hindi mo ako sinukuan. May mga pagkakataon na nahihirapan ako. May mga pagkakataon na nagdududa ako. Pero maraming salamat dahil kumakapit ako sa pananampalataya ko sa iyo. Consistency. Amen? Now, meron mga physical laws and laws of nature. Minsan kasi may mga naririnig ako, baka yung katabi nyo to, sabi niya, baka mamaya, dahil ang pinag-uusapan natin, discernment and knowing God's will, sabi ni Pastor, kapag ako ay malapit kay Lord at close kay Lord, magagawa ko ang kalooban ng Diyos. The Word of God is my guide. Kaya bukas na bukas, para maging viral ako sa Facebook at sa TikTok o sa social media, pupunta ako ng Manila Zoo, papasok ako doon sa kulungan ng leon. Kasi sabi sa Bible, si Daniel, nung pumasok siya sa kulungan ng mga leon, hindi siya nalapa. Kaya kung ginawa ng Diyos kay Daniel, alam ko gagawin ng Lord din sa akin. Nako, baka habang nagbibideo ka, papasok nun sa kulungan ng leon, nilalapa ka na. Huwag mong literalin. Merong mga laws of nature. Kapag ako'y malapit kay Lord, lahat na nangyari sa akin, sang-ayon sa kanyang kalooban. Ay, teka lang. Baka kaya ka bumagsak sa exam kasi hindi ka nag-review.
Nakuha natin mga kapatid. Baka mamaya, sabi, nalulugi yung negosyo. Nakita ka lang, baka kaya nalulugi, hindi natin na-manage ng maayos. Natanggalan ako ng trabaho. Baka kaya ka natanggal, lagi kang late. Come on now. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga laws of nature. Hindi mo yun kokontrahin. Binigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Kapag alam mong mali at obvious, hindi mo nagagawin. Tama ba? What I'm trying to point, ito pinupunto ko kapatid. Halimbawa yung jeep. Yung jeep. Lasinggero yung nagda-drive nun. Aksidente na nakasakay ka doon. Hindi mo alam na nakainom siya. Pwede, naingatan ka ng Panginoon. Kahit mukhang ma-aksidente na, di ba, mayroong mga pagkakataon tayo, na-aksidente na o muntik ma-aksidente, iningatan tayo ng Diyos. Tama ba? Ang tawag natin doon, miracle. Pero yung miracle, hindi siya araw-araw na nangyayari. Kaya nga tinawag na miracle, pambihirang pagkakataon yan. Kaya nga miracle eh. Nakuha natin. Miracle. Now, anong pinupunto ko dito? May mga pagkakataon sa iyong buhay, malayo ka sa Diyos eh. Hindi ka close kay Lord. Hindi clear sa iyo yung kalooban ng Panginoon, and hindi ka consistent sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pero bakit nandyan ka pa rin? Bakit buhay ka pa rin? Bakit humihinga ka pa rin? Kahit hindi ka consistent, kahit hindi clear sa iyo yung will ni Lord, at hindi ka close kay Lord. Bakit? Alam niyo kung bakit? Ang tawag ko dyan, miracle. Grace yan. Anong pinupunto ko dito mga kapatid? For many of us, or maybe some of us, nalayo kay Lord. Maybe hindi naging close kay Lord for a while. Maybe nalayo sa Kanya. By any reasons and by any means, Lord, nalayo ako sa iyo. Aaminin ko, naging distant ako. Aaminin ko, hindi ko nasunod ang iyong kalooban. Lord, hindi naging clear yung will mo sa akin. Lord, hindi ako naging consistent sa pananalangin. Pero naniniwala ko mga kapatid, God has a plan for you, kaya mo napakapakinggan tong preaching na to. Merong plano ang Panginoon. At huwag mong susukuan yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Kasi, alam niyo po, sabi ng Galatians, chapter 6, verse 9, so let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Let's not get tired of doing what is good. Consistency. Let's not get tired. Huwag ka mapagod. Huwag ka magsawa. Maybe, just maybe, kaya ka bumabalik ngayon. Maybe kaya ka nandito ngayon kasi merong pinapasabi ang Panginoon. Merong pinapasabi ang Panginoon sa iyo na hindi pa siya tapos sa iyong buhay. Meron pa siyang plano para sa iyo. At God will finish what He started in you. Amen? Amen? Sometimes God is not just testing your ears. He is testing your endurance. Will you keep praying? Kahit natahimik ang Panginoon, even if you won't stay through the wait, you'll miss what make it great. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi mo napapakinggan ng Diyos, hindi dahil hindi siya nagsasalita, kundi dahil pinaghihintay ka niya, at kapag pinaghihintay ka ng Panginoon, meron siyang itinuturo sa iyo. The presence of God came to the one who stayed faithful. Ano sabi ng Psalm 143, verse 10, teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Panginoon, turuan mo ako na sundin ang iyong kalooban. Panginoon, turuan mo ako na gawin ang mga pinapagawa mo sa akin. Kasi alam ko na yung kalooban mo ay good, pleasing, and perfect. I don't know who is this for. Maybe nalayo ka sa Diyos. Maybe hindi ka naging consistent. Maybe hindi naging clear sa iyong kalooban ng Panginoon. Maybe for a while, hindi mo na-establish yung covenant mo sa Panginoon. Pero bakit nandiyan ka pa? Miracle ng Panginoon yan. At hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Maybe nagkaroon ka ng problema to discern the will of God. Maybe nagkaroon ka ng challenge and difficulty. Nagkaroon ka ng hard time to discern the will of God para maging close sa ating Panginoon. Hindi mo nabasa yung Bible mo for almost 6 months now, pero naniniwala ko mga kapatid na hanggat nandiyan ka pa at hanggat buhay ka pa, merong plano ang Panginoon para sa iyo. God is always available to bless you exceedingly, abundantly, above all we think, ask, or imagine in Christ Jesus. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Time will come, yung mga testings mo noon, magiging testimonies mo ngayon. Yung mess mo noon, magiging message mo ngayon. Yung mga pinagdaanan mo noon na problema, ite-testify mo na nalampasan mo yon dahil mabuti ang Diyos. Maybe in a while, merong season na hindi ka naging faithful kay Lord. Pero sabi ng Scripture,
even we are faithless, He remains faithful because God cannot deny Himself. Because who is God? He is a faithful God. He is a faithful God. Tapat ang Diyos kahit hindi ka tapat. Mahal ka ng Diyos kahit hindi mo siya mahal. At nandyan palagi ang Diyos kahit ng mga pagkakataon na iniwan mo siya. And I want to challenge each and everyone. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Meron pa rin siyang plano para sa'yo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to know your will. What is our response? What is our response? Lord, it's just been a while na ginawa ko to. Panginoon, it's been a while nung nakipag-deal ako sa iyo. It's been a while nung nanalangin ako sa iyo, nung meron akong hiningi sa iyo. But right now, Lord, this is my prayer. Speak, Lord, for your servant is listening. For your servant is listening. Magsalita ka sa aming kalagitnaan sapagkat kami ay nakikinig. Nung sinabi ni Samuel na, speak, Lord, your servant is listening, doon dumating yung clarity, doon dumating yung calling. Ay naniniwala ko mga kapatid na nandyan na yung kalooban ng Panginoon at pinuposition ka ng Lord to hear it. So you can say, God, I can hear you now. I can hear you now. So stay close, respond humbly, and show up consistently. Because yung kalooban ng Panginoon, para mangyari sa atin, we have to surrender our lives to Jesus. Gusto ba nating magawa yung kalooban ng Panginoon? Gusto ba nating gawin at mangyari na, Lord, I have this ability to discern what's from you and what's not. God has a plan for you. Sasablay ka na, pero bakit hindi ka sumablay? Kasi mayroong plano ang Diyos.